Hello guys, so meron ulit magpapagawa sa atin ng sticker, no? So yung magpapagawa sa atin ng sticker, nag-send siya ng kanyang layout nung November 29 ng 2023. So tingnan nyo to guys, no? Kasi matagal na siya nagpapagawa sa amin. Yung first time siyang nag-send ng layout para magpagawa sa amin o yung first time niyang magpagawa sa amin ng sticker. So ito guys yung date, November 29 rin ng 2020. So 3 years na namin siyang customer pero hanggang ngayon kami pa rin guys yung gumagawa ng sticker niya. So yan guys, ang sinasabi ko sa inyo, 'di ba, kapag sa printing label business kayo, yung mga customer natin, paulit-ulit na lang, sila-sila na lang rin yon. So dito, hindi natin guys kailangan ng maraming customer kasi yung mga customer pa lang natin dati, sobra-sobra na yon para sa atin. So ang ginagandahan nga niyan guys, yung mga layout niya ay nakasave na lang sa akin. Yan, so nakasave na lang siya sa akin, pero huwag kayong mag-alala guys, no, mamaya papakita ko sa inyo kung paano yan nililayout. So kapag guys nakasave na lang sa atin yung mga layout nila, so hindi na natin guys kailangan na patunayan na magaling tayo, magbigay tayo ng mga sample kasi nga guys yung customer natin ay paulit-ulit na lang. Yan guys ang ginagandahan kapag nasa sticker label printing business ka. Hindi guys kamukha ng nasa damit ka na kailangan mong humanap lagi ng customer, no, kasi yung bibili ng damit ngayon, hindi naman yung bibili guys ng damit bukas. At syempre kapag bagong customer yun guys, no, panibagong sales stock na naman yun. Kailangan mong patunayan na magaling ka, kailangan mong patunayan na marunong ka talaga, at kailangan mong patunayan guys na quality guys yung ginagawa mo. Hindi ka mukha nito guys na yun na nga, sila-sila lang rin yun. So wala ka na guys kailangan patunayan. So ang next na chat nila sa inyo ay sasabihin nila na pagawa ulit ako at ito yung bayad. So ito guys yung mga sinend niya. Yan kasi gumagawa siya ng mga hand sanitizer na merong scent. So ang sinisend niya sa akin guys ng mga layout ay square. Pero ang gusto niya guys is 1 by 1.5. So patayo yun na rectangle. No? So ang ginagawa ko dito is nire-resize ko muna siya para maging 1 by 1.5 yung ating aspect ratio. So ito na nga guys yung itsura ng mga sample natin. So 1 by 1.5 to. So sa mga hindi pa nakakaalam kung paano ba gumawa nito, so pakita ko muna sa inyo. So ang gagawin natin, syempre mag-open muna tayo ng ating Silhouette Studio, tapos gagawin natin itong inset, isasagad natin sa dulo, no? So para ganyan itsura niya. Sa advanced options guys, gagawin natin itong bottom inset, sasagad rin natin, no? Para dulo-dulo talaga silang lahat. Dito guys, mapapansin nyo wala siyang cutting mat dito, no? So paano palabasin guys yung cutting mat? Gagawin lang natin guys, no? Click lang natin tong panels, then tong page setup. Tapos dito guys, makikita nyo nakalagay machine, so cameo, cutting mat, nakalagay none. So galalagay natin dito guys, is cutting mat natin is 12 by 12. Yan, so ito na guys, lumabas na yung cutting mat, no? Kasi yung iba nagugulat sila bakit raw nawala yung cutting mat nila dito. So kapag nag-cut ka nun, hindi magpapantay nga yan kasi nga guys walang cutting mat. So ang next natin na gagawin, syempre maglalagay tayo dito guys ng mga 1 by 1.5. So click lang natin to, itong draw a rectangle. Yan, tapos i-drag natin na ganyan. Tapos gawin natin dito guys, alisin natin tong lock icon. Tapos yung width natin guys is 1, tapos itong height natin is 1.5. Yan, so ganyan guys yung magiging itsura niyan. Tapos lakihan lang natin siya para kitang-kita natin. Yan, so medyo isagad natin siya dito. So wag siya guys lalagpas doon sa may guhit na pula. So ang gagawin natin, no, sa may keyboard, control, tapos right arrow key, para kopyahin natin guys yung mga ginawa natin ng mga cut marks. Yan, so lagyan lang natin siya ng space. So 1, 2, 3. Tapos control all natin. Yan, paramihin lang natin. 1, 2, 3. Hanggang sa mapuno natin tong lahat. So control all, 1, 2, 3. So mas maganda guys yung mga spaces ito, mas malalaki, no? Para hindi masira guys yung cut natin. Kasi pag masyado siyang tikit, doon guys nagkakameron siya ng parang overlap tong mga cut na to eh. So nasisira guys yung mga cut natin. So gawin natin, adjust pa natin to. Ito adjust rin natin. 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 So ito na guys, meron na tayo dito sa may taas. Tapos ang susunod natin na gagawin guys, no, highlight natin silang lahat. Tapos control down. Yan, tapos lagyan ulit natin ng space hanggang umabot tayo doon sa may pinakadulo. So ang magagawa natin guys, no, kapag 1 by 1.5 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 times 6 ang magagawa natin is 42 pieces. Tapos gagawin natin ay highlight natin silang lahat, tapos right click, then group natin. Yan, so kapag nag-group natin guys, no, ang gagawin natin dito, katulad ng tinuro ko nakaraan, lalagyan natin siya ng bleeding. So paano natin siya lalagyan ng bleeding guys, no? So highlight natin silang lahat, tapos click natin to, itong open the offset panel, tapos offset natin. So lakihan lang natin siya, no, mga 0.08. Yan, so ngayon lalagyan natin siya ng bleeding, so lakihan lang natin siya. Yan, so nakagawa na tayo guys ngayon ng ating template. So ang gagawin natin ngayon guys, no, yung mga file natin na to, ang gagawin natin ay idadrag na lang natin siya dito. Yan, so kapag na-drag na natin siya,
So i-click lang natin guys yung cut marks dito sa may labas o yung bleeding natin sa may labas. Click lang natin siya tapos hold mo lang yung control tapos i-click lang natin to. So bakit ulit natin guys ilalagyan siya ng bleeding? Kasi guys kapag sumobra to ng cut, ang mangyari diyan mahahalata siya na hindi siya pantay kasi nga meron siyang puti doon sa may labas. Pero halimbawa kinat natin to. So kapag sumobra siya, hindi siya mahalata kasi meron pa rin siyang pula doon sa may labas niya. So ito na guys yung ating pinaka-template. Ang gagawin natin guys is ipiprint na lang natin to using our Epson na L121. So sa mga nagtatanong guys no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shop. Ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So guys, ang ginagamit ko na vinyl na sticker sa pinapagawa ni Ma'am, matte siya na QWAF. Kasi guys, ito yung dati namin mga ginagamit na mga vinyl. Yung medyo makapal, no? So, nakasanayan niya yun. Kaya gusto niya pa rin, ito yung ginagamit niya. Kasi merong isang kalaban to, yung iTech na matte. Mas manipis kasi yun, no? So, mas gusto niya guys, mas makapal. Kaya ito yung ginagamit namin. Tapos, ang pinaglaminate namin dito, glossy na phototop. Kapag matte na vinyl guys, nilaminate natin na glossy na phototop. So, guys, yung matte, magiging glossy siya. So, ito guys, yung una natin na print. Pangalan nito is Lacoste Red na hand sanitizer. Yan. So, ang gagawin natin dito guys, ay ilalaminate natin siya using our glossy na phototop. So guys, again, no, sa mga hindi pa marunong mag-laminate ng phototop, so paano siya ginagawa? Ang ginagawa natin dito, nakapatay muna guys yung laminator natin, tapos naka-cold siya. So ibig sabihin guys ng cold, wala siyang temperature. Okay, tapos naka-forward, tapos mamaya natin guys ira-run. So ang gagawin natin dito, sususok muna natin siya ng konti, tapos ira-run natin siya guys, saglit na saglit lang. Yan, so parang kinain lang yung pinakatuktok niya ng konting-konti lang guys, no? Tapos babalatan natin to. Sasagad natin siya guys hanggang dun sa may dulo. Tapos yung ating vinyl guys, no, ilalaminate natin siya. So ang paglalaminate guys, no, mas lamang dito sa may kanan kaysa dito sa may kaliwa. Ito kahit na nakalabas na to kasi hindi naman natin to ikakat. So hindi natin kailangan guys yung gilid na yon. So ganyan guys yung itsura niya, mas lamang dito kaysa dito. So mamaya guys, i-explain ko sa inyo kung bakit ganyan siya. So iraran ko lang siya. So ito na guys yung nalaminate natin ng phototop. So guys, warning lang, no, kapag ang ginagamit nyo ay itong QWAF na matte na sticker, no, pagkalabas ito sa may printer, ang gawin nyo kaagad guys is laminate nyo kaagad siya, no, kasi ang QWAF guys ay hindi sa smudge proof, hindi siya guys kamukha ng iTech na kahit na basahin nyo pa siya ng tubig, hindi siya guys uhulas. Ito guys, pagkalabas ito, ilaminate nyo kaagad, no, kasi pag nahawakan nyo to, magi-smudge to. Kaya guys, ilalagyan natin na siya ng phototop para maging waterproof siya at syempre maging scratch proof at maging smudge proof. So ang gagawin natin guys, ay kakat na natin siya using our Silhouette Cameo, pero ilalagay muna natin siya dito guys sa ating cutting mat. Okay, so alisin muna natin yung nasa likod niya. Tapos ididikit natin siya dito. So bakit guys kailangan natin na masobra dito kaysa dito? Ito kasi guys, itong cutting mat ko wala na siyang pandikit. Okay, so hindi na ako guys gumagamit ng cutting mat na mayroong pandikit. So ang nagiging pandikit niya na lang o adhesive niya para hindi siya gumalaw dito ay yung mismong nasa taas, ito. At syempre guys, yung sinobrahan natin dito sa may gilid. Yan. So para guys, mas safe siya at hindi talaga siya gumalaw. So kuha lang tayo ng scotch tape tapos yung banda lang dito. Ito, lalagyan natin siya ng scotch tape para guys, hindi talaga ito gumalaw kapag kinakat na natin ng ating Silhouette Cameo. So ngayon guys, so i-cut na natin siya ng ating Silhouette Cameo para makita na natin guys yung final product natin. So guys, ito yung Cameo ko, no? So ang ginagawa ko diyan, ginagamitan ko siya guys ng Cameo bridge at syempre nung tool. So paano siya guys nilalagay, no? So ito meron siyang angkla dito, so nilalagay ko lang siya dito. So maganda to guys, no? Lalong-lalo na sa mga malilitang workstation. So itong tool na to guys, para hindi sumosobra yung ating cutting mat, no? Kasi minsan ganito sila maglagay, minsan dito naman. So para saktong-sakto siya guys, no? Nilalagyan natin ito. Yan, tapos i-feed lang natin siya. So guys, ano naman yung purpose nung bridge natin? So kapag wala kasi to, ang nangyari, yung cutting mat natin nakalaylay ng ganyan. So kapag nakalaylay kasi na ganyan guys, ang nangyari dyan ay hindi nagiging pantay yung cut natin. So nilalagyan natin siya guys ng bridge para guys pumantay yung cut natin. So guys, mapapansin nyo dito, yan na meron siyang cut marks dun sa may labas at meron siyang cut marks sa may loob, no? So ang kailangan lang natin guys na cut marks is yung nasa loob lang.
So, ang gagawin natin, kiklik lang natin guys yung nasa labas tapos click lang natin tong no cut. Yan, makikita nyo guys na nawala na yung cut marks na may labas niya, so nasa loob na lang. Tapos ang settings natin dito, ang blade depth ko dito kasi medyo luma na yung blade ko, so gagawin ko siyang 4. Tapos yung force ko sa kanya is gagawin ko siyang 33, so isasagad ko siya. Tapos yung speed natin gagawin ko siyang 30. Tapos yung passes gagawin ko guys 2. Yan, so yan guys ang settings ko kapag ka nagka-cut ako. So sa mga nagtatanong kung ano ba yung settings nila sa mga cut nila, so depende yan guys sa talim ng blade nyo. Kung medyo mapurol na guys yung blade nyo, no, ang dagdagan nyo guys is yung passes. Okay, wag dito guys sa may blade depth or wag dito guys sa may force, no. So ang force ko lagi sagad lang yan. Ang dinadagdagan ko guys yung passes. So ngayon guys, ipe-press ko na tong send para mag-cut na guys yung ating silhouette cameo. Yan guys, makikita nyo na nung ginamitan natin siya ng bridge at syempre ng tool guide, no, walang ka-effort niyang binasa yung registration marks ng ating print. So tapusin lang natin guys yung pagkakat niya. So guys, ito na yung nakat natin. So alisin ko lang yung cutting mat muna. Alisin natin guys yung mga sobra sa kanya. Yan, ito yung pinaka-satisfying sa lahat kapag nagkakat ka ng sticker yan pag inaalis nyo. Tapos ito pa guys yung maganda, no, kapag coif na mat yung ginagamit nyo, no, hindi siya yung kamukha ng iTech na meron siyang naiiwan dito. Kasi guys yung iTech sobrang nipis niya, minsan may mga naiiwan pa dito. Hindi kamukha guys ito, pag ito tinanggal nyo, buo talaga siya. Yan o, yan o, yan o. Yun. So ito guys yung purpose kanina, ba't ko siya nilalagyan ng bleeding, no? Kasi kapag ito sumobra to ng cut at sumobra siya dito, ang nangyari dyan ay kapag kulay puti pa to, so mahalata guys na kulay puti pa dito yan. So mahalata na hindi pantay yung cut niya. Pero kapag nilagyan natin siya guys ng bleeding, kahit na sumobra siya ng konti, no, hindi pa rin siya mahalata, no, kasi may sasalo sa kanya na kulay pula pa rin. So makikita nyo dito na parang perfect na perfect yung cut natin. Pero ang totoo niyan guys, no, hindi talaga perfect cut yan. So na-fake lang natin siya na perfect cut kasi nga guys, ilalagyan natin siya ng bleeding. So ganun guys, ka-importante ang nilalagyan natin ng bleeding, ano kaya ng offset yung ating mga print. So ngayon guys, no, testingin natin yung kanyang mga sticker. So halimbawa ito guys yung hand sanitizer. So kuha lang tayo guys ng isa. So ma'am, payro muna ako ng isang sticker nyo. So ilalagay lang natin siya dito. So ganito guys yung magiging itsura ng ating hand sanitizer gamit yung gawa natin na sticker. So ngayon guys, katulad ng ginagawa natin lagi, no, patunayan natin guys na ito ay waterproof na sticker. So meron tayong tabo dito na meron tubig. Lublob lang natin siyang ganyan. Yan. So walang nangyari sa kanya. So ang gawin natin guys ay alcohol ulit kasi nilalagay ito sa hand sanitizer o mga alcohol. So para sure talaga na alcohol proof rin siya, no. So sprayan natin siya. Yan. So okay pa rin siya guys, wala namang nangyari sa kanya. So effective at very proven guys yung ginagawa natin na sticker using our coif na matte sticker, tapos ilalagay natin siya guys ng glossy na photo top. So guys, ito na guys yung mga natapos natin. So pakita ko lang sa inyo yung mga finished product natin. Siyempre ito yung una, yung Tommy Girl. Tapos ito ay Sauvage Dior. So sumobra ako ng isa, no. Kapag sumusobra ako guys ng print, binibigay ko na lang rin sa customer para sobrang happy nila. Tapos ito yung Euphoria, Clinic Happy. Ito yung CK1. Yan, so tatlong CK1 guys. Tapos Jo Malone na London. So tatlo rin to. Medyo nagkamali ako dito, kaya pa nagkakamali ako guys, no, nagpiprint ulit ako ng isa. Sige, sigurado ko guys na kumpleto lagi yung binibigay ko sa customer. Kahit isa lang guys yung sira dito, no, pinapalitan ko pa rin yan guys. So ito yung nasa demo natin kanina. Yan, so tatlo rin. Tapos ito ay Miss Dior. So ito may kulang rin siya dito. So yung kulang niya ay ito yung kapalit yan. So nakita nyo na kalahati Victoria's Secret kasi nagkamali rin ako sa Victoria's Secret. Tapos yung kalahati is Miss Dior. So ito yung Victoria's Secret. Tingnan nyo ito guys, oh. Isang piraso lang yung mali ko yan, no? Isang piraso lang siya. Pero pinapalitan ko guys, kahit na isang piraso lang yan. Kasi hindi ko tinitipid guys yung mga customer ko, no? So yung kapalit niya, yung isang piraso guys, no, ang kapalit niya ganito karami. Then next naman natin is itong Burberry. Yan, so tatlo rin siya. Tapos ito yung green tea scent. Yan, so tatlo rin siya. So yung Tommy Girl ring guys, no, may mga konting sira rin siya, no? So pinalitan ko rin siya ng ganitong karami. Yan, so ito guys yung finished product natin. So kay ma'am na nagpapagawa nito, so maraming salamat uli sa 3 taon na pinagsamahan natin. Sigurado yan, no, na mas marami pang taon na pagsasamahan natin. So again guys, no, yun yung ginagandahan kapag ka nasa sticker printing business ka.
Hindi mo na kailangan guys paulit-ulit na humarap ng customer kasi mga dati mong customer sila pa rin yung mga customer natin. Maganda niyan guys, no, kapag umaasenso sila kasi tumatagal sila sa business na to, ay nadadamay tayo. So kapag kumikita sila ng malaki, sigurado yan guys, no, nadadamay tayo sa pagkita ng malaki. Kapag guys yumaman sila, may posibilidad rin guys na madamay tayo sa pagyaman nila. Basta guys, ang number one tip talaga sa paggawa ng mga sticker na to ay galingan nyo lagi. Lagi nyong pipiliin guys yung quality over quantity. Kasi kapag katanggap ka ng tanggap ng customer, ang nangyari dyan ay minamadali mo na yung pagpiprint. Nababaliktad na yung quality over quantity. Ang nangyari din guys is quantity over quality, no? So minamadali mo siya guys, no? Imbis na naka high quality print siya, ginagawa niyo standard print para lang guys ma-accommodate lahat ng mga customer nyo. So guys, kapag puno na yung schedule nyo, no, wag muna kayong tatanggap ng customer. Kasi kapag katanggap nga kayo ng tanggap, no, malamang na malamang ganun yung mangyayari dyan. So again, sa lahat ng mga nagpapagawa sa amin ng sticker, matagal ka na naming customer o bago ka lang naming customer, maraming salamat po sa pagtitiwala sa The Printing Shop. Ayos. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine, at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, wag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakamerong ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sa sagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshop@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa.